Matindi to, magugulat kayo dito. Kakapasok lang, big pasabog, nagsalita na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan yung The General's Viewpoint, mga katunay. Pagpatuloy natin. Medyo prediction niya ito na I don't know kung magkakatotoo ba. Sabi niya, Martin Romualdez will escape the country before President Marcos resigns next week. Very bold. Magre-resign na next week. Parang sigurado si Congressman Barsaga dito. Parang may pagka Jay Costura ang dating. Nahuhulaan ba ni Congressman? Kung gano'n, mas maganda yun. Pero ako tingin ko, dali na, tuloy natin. Very bold prediction ito. Magre-resign na si PBBM. So, what's the possibility of PBBM resigning next week? Tingnan muna natin na people who reacted. 22,000 like. Gusto nilang mag-resign ng presidente. 12,000 naman ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, si Barsaga o ano. And then, comments. Sunshine, Barbie Noble, oh my God. Nissan Choi. Isa-isa na sila napunta sa ibang bansa. Kunwari nga may sakit. Sana magkasakit yung mga korap na yan na hindi kayang gamutin ng pera. Oo nga, baka mamaya matuluyan na sila kasi lagi nagkakasakit na sila lahat Di ba? Carl. Pero ibalik ko lang kanina, dun sa magre-resign yung sinabi ni Congressman Barsaga. Para sa akin kasi napakalabo nun mangyari. Kahit syempre yung iba gusto nilang mangyari yun. Pero para sa akin malabo yan Kasi once na mag-resign yan, 'di ba? Once na mag-resign, yari na, sigurado. Finish na. Syempre alam naman natin kung sino ang papalit. Syempre si VP Sara. Kahit gustuhin man ng Pangulo na siya ay mag-resign, di ba? Kawari, gustuhin niya. Gusto ko na mag-resign para wala na akong sakit ng ulo. Alis na ako dito. Hindi papayag yung mga nakaikot dyan. Hindi papayag yung mga alitap-tap dyan. Alam niyo kung bakit? Yari sila ano ibig ko sabihin yari sila? Sigurado yan. Haharap na sila sa patong-patong. Sigurado yan. Kaya hindi nila papayagan na mag-resign niyang Pangulo. Kahit sabihin natin na gustuhin niya, sinabi ko nga kanina, kahit gustuhin niya, na inis na siya sa mga nangyayari. Lagi na lang ako ang napagbibintangan, lagi na lang ako. Parang gano'n. Aalis na ako. Hindi papayag yung mga yun. Diba? Walang papayag dun sa mga nakaikot sa kanya. Okay lang sana kung iba yung Vice President. Kung kaalyado din nila, siguro aalis yan. Pero kung hindi nila kaalyado ang Vice President, malabong umalis yan. Diba kahit siya delikado pag umalis siya. Moro, paasa ka kung tumatawa. Dihadista. Papitik ako sa bayag pag nag-resign yung presidente nyo.
Okay, so ito. Ko, kapag yan nagsabi ng I resign, naku, malamang ko yung mga congressman na galit sa mga Duterte, malamang ko magsuguran sa Malacanang yan. Makiusap, please, Mr. President, don't resign, please. Paano ang aming future? Parang ganun yan. Yari kami, yari. Hindi yan, malabo talaga. I fully support Congressman Barsaga. At pagdating sa pagre-resign ni PBBM, to me, malabo. hindi yan magre-resign. Kumbaga sa akin, maganda yung sinasabi ni Barsaga eh. Pero, yung magre-resign, yung nakikita niya, nasa-sense niya, malabo nga. Tama si General Macanas, napakalabo. In many instances, sinabi niya na, why will I resign? Yung pahayag nga niya 2 days ago ata, sabi niya, I insist that at the end of my term, may magandang mangyayari sa buhay ng bawat Pilipino. Talaga. Oo. Well, nagsalita siya ng ganun ha. At the end of my term, may magandang mangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Ano kaya yun? Ibig sabihin, hihintayin pa namin yung end ng term para malaman namin o maramdaman namin yung pagbabago o meron bang magandang mangyayari sa amin. Alam nyo, minsan nakakatakot yung ganyan sa totoo lang. Baka mamaya kabaliktaran yan eh. At the end of my term, may magandang mangyayari. Di ba? Parang iniisip ko parang ano to baka mamaya baliktad to baka mamaya hindi magandang kayo mga katunay, di ba, pag nagbibitaw ng ganong salita, kasi kung merong magandang mangyayari, bakit hindi pa ngayon ginagawa, di ba? Kung alam mong meron kang magandang gagawin pagka tapos ng termino mo o matatapos na, mag-i-endo ka na, bakit hindi mo ipakita na lang ngayon hanggat maaga para makumbinsi naman yung mga Pilipino na eto mali yung mga sinasabi namin. Mali pala yung paghihinala namin sa iyo. 'Di ba? Dahil ito pala yung ginagawa mo. Bakit kailangan hintayin pa natin yung dulo? Kung pwede naman dito sa gitna. Kasi kaya ako sinasabing gitna, 3 taon na, no? Tapos may 3 taon pa. Kaya gitna. Dapat ngayon na gawin yan. Nakafocus siya on finishing his term. At kung pakikinggan natin si BP Sara, sabi ni BP Sara, ayaw niyang mag-resign si PBBM. Kaya wala tayong naririnig kay BP Sara na Marcos resign. Ang sabi ni BP, the president should do his job. Gawin mo yung tama yung trabaho mo kasi kawawa ang mamamayang Pilipino. At saka parang ako nasisense ko kay VP Sara, isa din, siyempre yun yung dahilan din, siyempre, di ba? Pero meron din ako nasisense sa kanya, kaya siguro talagang pinapatapos niya si PBBM sa termino, dahil siyempre si VP Sara, ayaw niya naman kung sakasakaling mawala kasi sa pagiging presidente o mag-resign si PBBM, siyempre siya ang papalit. Ayaw niya siguro na, kaya ka lang naman naging presidente kasi pinalitan mo si Marcos. Di ba? Parang gano'n. Alam naman natin yan eh. Yun ang ibabato kay BP Sara. 'Di ba? Sasabihin na naman ni Gadon yan, hindi ka naman dumaan sa bilangan eh. Ikaw lang ang pumalit eh. 'di ba? Pasalamat ka, nag-resign ko, ganon. Susumbat kay BP Sara. Para sigurong ang gusto mangyari ni BP Sara, tapusin mo termino mo. Sa akin lang parang sa pantaha ko lang 'to. Gusto ko kung ako tatakbong presidente, 'di ba? Gusto ko yung tao ang nagluklok sa akin. Hindi dahil sa nag-resign ka, parang ganun, di ba? Kung may ganong si BP Sara, kung isa yun sa mga dahilan niya, magandang mindset yun. Magandang dahilan yun. Di ba? Na pinatunayan niya sa lahat na talagang tao ang naglagay sa akin dito. Mga boto nila, ginusto nila ako, kaya ako nandito. Kung siya man ang maging presidente ng bansa, nilagay siya ng taong bayan doon. Hindi dahil may nag-resign o ano. I agree with the Vice President.
Ang sinasabi ko is, pag Ayusin. mag-taste na lang tayo for the Oo, next taste na lang. 3 years. Kasi nga, sa tingin ko, hindi magre-resign ang Pangulong Marcos. May nababasa pa nga ako. Taste na lang tayo para may mga content. Joke. Pag nag-resign yan, na tayo mako-content. Wala nang thrill, di ba? Ano nga namang maging presidente si BP Sara? Si BP Sara titirahin niya. Titirahin natin dito. Kalabo naman, di ba? Tapos kung sino yung kalaban ni BP Sara, doon naman tayo kakampi. Hindi, joke lang. Di ba? Mas maganda na rin talaga. Natapusin niya ang termino niya. Di ba? May 3 taon pa siya para bumawi. Para ipakita yung pagkukulang na ipakita sa taong bayan yung pagkukulang na hinahanap sa kanya. 'Di ba? Bago magkaroon ng bagong eleksyon sa 2028. May panahon pa, 'di ba? Kumbaga may panahon pa kay PBBM para baguhin ang dapat baguhin. 'Di ba? Ayusin ang dapat ayusin. Yun. Post ng mga Marcos loyalists, sinasabi nila na i-extend daw ang term ng presidente beyond 2028. I-extend pa. Ano yan? Ano yan? Buhok? Ano yan? Parang si Apo Lakay. Parang ganun gagayahin. Tama na, wala nang extend. Kung ganun may extend, resign na lang. Hindi kasi, di ba? Kasi pag ikaw nag-extend ka, pare, sinabi mo, gusto ko mag-extend, in-extend mo. Iisipin talaga ng mga tao na nananakam ka sa kapangyarihan. Iisipin talaga ng mga tao na sakim ka. Kasi ayaw mong magbigay eh. 'Di ba? Ayaw mong magbigay. At iisipin din ng mga tao na meron kang pinagtatakpan. Kung ayaw mong isipin lahat yun sa'yo, tatanggapin mo yung talagang proseso talaga sa pagiging presidente at pagbaba ng presidente. Dapat ganun. Yun ang delikado. Oo. Like father, like son. Kaya nga eh. Marcos Sr. Ang konstitusyon natin noon, 2 term lang. Parang US style ba? After winning re-election, after that, wala na. Hindi ka na pwedeng tatakbo. So yung second term ng Marcos Sr. Dapat mag-end 1972. Kaya nung 1971, dineclare niya ang martial law. Di, tumagal siya. Parang ano, General Macanas, parang yung sinabi mo kanina na bago matapos ang termino niya, may magandang mangyayari. Parang may nasa-sense ako doon ha. Ano tingin niyo mga katunay? 'Di ba? Parang yung sinabi niya may magandang mangyayari bago matapos ang termino niya. Baka mamaya ganun, magkaroon martial law. Tapos mag-i-extend na. Yan ang sinasabi kong sorpresa sa inyo. Diba? Well, siyempre, kapag matatapos ang termino ni PBBM, malulungkot yung mga alitap-tap na nasa paligid niya. Paano naman kami? Diba? Paano naman ang aming negosyo? Diba? Once na mapalitan. Kaya, ako natatakot talaga ako mga katunay doon sa sinasabing surprise o mangyayari doon sa bago matapos ang termino niya. Nakakatakot. Hindi ako nasasabik. Naka 20 years, kaya tinawag siyang diktador. So ito ngayon, I don't know anong mangyari dito sa Junior kasi yung mga political moves nila is parang they want to stay in power for a long time. Tingnan nyo yung people's initiative nila. Gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Change of government from presidential to parliamentary. Kung natuloy yun, ay nako, Marcos Romualdez na ang dahil hindi mo nabubutuhan ng prime minister
Ang Prime Minister, pipiliin na lang ng mga members of parliament. Kumbaga, mawawala na ng karapatan talaga yung mga taong bayan bumoto. Eh, yun nga ang dapat eh. Dahil taong bayan ang siniserbisyuhan ng mga niluluklok na yan. Hindi dapat sila lang ang nagbobotohan sa sarili nila. 'Di ba? Kasi ang taong bayan humahanap yan ng tunay na maglilingkod sa lahat. Yung talagang una ang taong bayan bago ang sariling kapakanan. Hindi pwedeng sila lang yung nagbobotohan dyan sa may mga pwesto. 'Di ba? Ano yung sila lang ang nag-aasikasuhan sa sarili nila? Sila ba yung bansang Pilipinas? Sila lang ba ang Pilipino sa Pilipinas? Sila lang ba ang tao sa Pilipinas? Hindi. Kailangan, dyan sa mga nangyayaring eleksyon o botohan na yan o pagpili ng mamumuno, kailangan kasama dyan ang taong bayan. Hindi pwedeng mawala ang taong bayan dyan. Taong bayan na magdedesisyon kung sino ang karapat dapat iluklok dyan, hindi sila. Hindi yung mga yan. Diba? Kasi kung sila lang yan, sariling interest na lang nila yan. Sariling interest, gusto nilang magkamal ng kung ano, at gusto nilang angkinin kung anong kapangyarihan ang makukuha nila dyan. Hindi na sila bumababa. Hindi na taong bayan na nagdedesisyon nun, sila lang. Kasi ang mga taong bayan, kung nag-iiba-iba man tayo na namumuno sa bansa natin, mas naghahanap sila ng mas higit na makapagbibigay sa mga tao ng talagang inaasahan nila na serbisyo. Mabuti na lang at meron tayong mga senador na may prinsipyo, hindi Yes. nagpakontrol. Kasi kung iba pa ang Senate President nung sinusulong nila yung People's Initiative, kung Soto, ito opinion ko lang kung si Senator Soto pa ang nakaupo Wala na. nun, naku, delikado na tayo. Kaya wala. ako, malaking pasalamat ko kay Senator Mig Zubiri at tumindig siya. Hindi siya nagpakontrol. Hindi siya nagpadikta sa mga powers that be. Kaya, tinanggal siya. Kudita. Eh, mali nila dahil ang ipinalit nila, Escudero, ganon din, hindi rin magpakontrol. Tinanggal ulit. Ito na ngayon, Senator Soto na. So, they want to stay forever. But tingnan natin kung anong magagawa nila. Kaya takot na takot sila na makabalik ang isang Duterte sa 2028 Malacanang dahil pupulutin sila sa kangkungan. Kaya nga ginagawa na nila lahat ng paraan para ang mga Duterte ay hindi na makabalik sa posisyon, lalong-lalo na sa Malacanang. Ginagawa na nila yan. Kung ano nang gagawin nila, they are trying to prevent Duterte comeback. Okay, so ulitin ko hindi yan magre-resign. Yes. Romualdez, Alam what's natin the yan. possibility na aalis sa bansa? Kasi mayroong mga post na nabasa ko noon is na parang mag-apply siya ng travel authority kasi magpapagamot. Puros may sakit sa puso. Mabuti na lang at siguro nakiramdam ang House leadership parang unpopular. Kaya hindi nila kailang once na maipit pwedeng alis dahil wala naman siyang hold departure order at parang magiging Saldico na mag-resign. Nag-resign ni si Saldico. So hahabulin pa ba ng Philippine government? Parang wala na Kumukuha na nga siya ng accountability clearance sa Kamara at baka by this time nabigyan na. Cleared na siya sa Kamara. So kung nagawa yan ni Saldico, Pero sa tingin ko, hindi pa alis yan ngayon. Tropa-tropa pa yung mga kasama eh. Malabo pa yan. Siguro kung hindi na magiging tropa, kung nararamdaman niyang
Kuwarit, magti-2028 na, si Sara Duterte nakatawid. Nako, yari tayo nito. Malamang ko yan. Hindi ka na magtataka kung biglang maglalaho yan na parang bula. Lilipad na yan. 'Di ba? Maraming magliliparan siguro no. Ako hinihintay ko talaga yung 2028 mga katunay eh. Yung tipong si BP Sara talaga nakalusot sa mga binabato sa kanya sa impeachment, sa mga ginagawa sa kanya, tapos kakandidato siyang presidente. Doon pa lang, election pa lang, malamang ko magliparan na yung mga yun. Hindi mo na makikita mga pagmumukha ng mga umaano sa kanila. Yun yung hinihintay ko talaga mga katunay. Napaka-excited. Napaka-exciting yung pagdating ng 2028 election. Malamang, pwede rin gawin yan ni dating Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, posible rin hindi dahil lumalabas na wala namang ebidensya laban sa kanya. Gross negligence lang daw Oo, ang ang baba. pwedeng ikaso sa kanya ni Boying Rimulya. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.